Dito sa Egypt nakatayo ang natitirang wonder of the ancient world, the Great Pyramid of Giza. Itinayo ito sa pagitan ng 2560 at 2540 BC. Hindi man ito ang una o huling pyramid dito. Ilang milenyo naman itong pinakamataas na structure na gawa ng tao na sukat na 481 feet. Pero hindi na ngayon. Dahil sa libo-libong taon ng erosion, natapyasan ito ng 25 feet. Sayang! Okay lang kasi napalitan na ang higanteng capstone sa tuktok nito ng bakal na triangle. Tingnan mo, ang Great Pyramid ay ipinatayo ni Pharaoh Khufu bilang sariling libingan at kaba ng mga kayamanan na balak niyang gamitin sa kabilang buhay. Idea naman ng anak niyang si Khafra ang Great Sphinx sa harap ng Great Pyramid. Nagpagawa rin siya ng isa pang pyramid, mas maliit nga lang, 446 feet. Pero sa ibang anggulo, mukhang mas matangkad ito sa pyramid ng tatay niya. Tagapag-utos lang ang mga pharaoh. Hindi sila ang talagang nagtayo ng mga istruktura. Sino ang tunay na lodi sa likod ng mga nakabibilib na obrang ito? Base sa pinakabagong ebidensya, 20,000 hanggang 30,000 skilled laborers ang nagtayo ng Great Pyramid. Mga mason, engineer, architect at surveyor. Wait lang, paano nila naigalaw ang mga bloke ng bato? Di ba ang bibigat nun? 2.5 tonelada bawat isa. Matagal na ang hiwagang iyan ng pyramid. Pero ang hula ng mga eksperto ay tinulak at hinila ang mga dambuhalang bato sa tulong ng mga rampa. Saka, pinapwesto gamit ang mga lever na gawa sa kahoy at tanso o bronze. Oras na para sa trivia question. Gaano karaming stone blocks kaya ang ginamit para mabuo ang pyramid? A. 130,000 B. 1,300,000 or C. 2,300,000. Kung sinabi mong C, 2,300,000, nakuha mo. Ang estimate na timbang ng buong pyramid ay 6.5 million tons. Ang bigat nun ah! Noon, puno ito ng mga kayamanan. Pero ngayon, ang pulang sarcophagus o kabaong na lang ni Khufu ang natitira. Pero ang nakakabilib, nung ginawa ang pyramid, wala pang mga machines. Kamay, rampa at tali lang. Hindi natin mararating ang modernisasyon kung hindi dahil sa malupit na engineering ng The Great Pyramid. I believe.